Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Araling Panlipunan 4 Summative Test Reviewer Part 1 para sa Term 1. Narito ang mga aralin. Aralin 1, Heograpiya at Lokasyon ng Pilipinas. Kabilang dito ang mapa at globo, mga direksyon, mga espesyal na guhit, at tiyak at relatibong lokasyon. Aralin 2, Pambansang Teritoryo ng Pilipinas. Kabilang rito ang mga saligan at hanggahan. Aralin 3, ang klima at panahon ng Pilipinas. Kabilang dito ang mga salik na may kinalaman sa klima. Ang heograpiya at lokasyon ng Pilipinas. Tukuyin ang tamang sagot sa bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag para sa bilang 1 hanggang 8. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, ito ay grapikal na representasyon ng lugar sa isang patag na ibabaw, mapa. Bilang 2, ito ang hugis ng mundo, oblate spheroid. Bilang 3, ito ang modelo o replika ng daigdig, globo. Bilang 4, ito ang pinakamalaking kontinenteng kinabibilangan ng Pilipinas, Asia. Bilang 5, ito ang natatanging Global Navigation Satellite System sa mundo, Global Positioning System o GPS. Bilang 6, ito ang pag-aaral ng lokasyon at katangiang pisikal ng mga lugar sa daigdig, geografiya. Bilang 7, ito ay napapangkat sa dalawa, ang pangunahin at pangalawang direksyon. Direksyon. Bilang 8, ito ang direksyong nasa itaas ng compass rose, hilaga. Narito naman ang para sa mga huling bilang, 9 hanggang 14. Muli, alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 9, ito ang nagpapakita ng proporsyon ng aktwal na sukat at sukat sa mapa, iskala. Bilang 10, ito ang tumutukoy sa layo ng isang lugar mula sa isa pang lugar, distansya. 11, ito ang uri ng lokasyon na gumagamit ng latitude at longitude. Tiyak na lokasyon o absolute location. 12, ito ay lokasyon ng lugar na ibinabatay sa mga nakapaligid na hanggahang lupain o katubigan. Relatibong lokasyon. 13, ito ay relatibong lokasyon na batayan ang mga katubigang nakapaligid, insular. At 14, ito ay relatibong lokasyon na batayan ang mga kalapit na bansa, sinal. Basahin ang mga tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ano ang tawag sa pag-aaral ng lokasyon at katangiang pisikal ng mga lugar sa daigdig? A. Kasaysayan, B. Heograpiya, C. Economics, D. Politika. Ang tamang sagot ay B. Heograpiya. Ano ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas sa globo batay sa guhit latitude at longitude? A. 4 degrees and 23 minutes at 21 degree and 25 minutes timog latitude. 116 degrees at 127 degrees silangang longitude. B. 4 degrees and 23 minutes at 21 degrees 25 minutes hilagang latitude, 116 degrees at 127 degrees silangang longitude. C. 4 degrees and 25 minutes at 21 degrees 20 minutes timog latitude, 115 degrees
at 129 degrees silangang longitude. Ang tamang sagot ay B, 4 degrees and 23 minutes at 21 degrees and 25 minutes hilagang latitude, 116 degrees at 127 degrees silangang longitude. Bakit mahalagang pag-aralan ang geografiya? A, upang malaman ang presyo ng mga produkto. B, upang maunawaan ang lokasyon at katangian ng mga lugar. C, upang matutuhan ang iba't ibang wika. D, upang malaman ang mga batas ng bansa. Ito ay B, upang maunawaan ang lokasyon at katangian ng mga lugar. Alin sa mga sumusunod ang maaaring gamitin bilang gabay sa paglalakbay? A, diksyonaryo. B, almanak. C, mapa. D, tala-arawan. Ito ay C, mapa. Kung ikaw ay nasa silangan at nais mong pumunta sa kabaliktarang direksyon, saan ka tutungo? A, hilaga. B, timog. C, kanluran. D, hilagang silangan. Ito ay C, kanluran. Aling direksyon ang nasa pagitan ng timog at kanluran? A, hilagang kanluran. B, timog kanluran. C, timog silangan. D, hilagang silangan. Ang tamang sagot ay B, timog kanluran. Ano ang pangunahing gamit ng iskala sa mapa? A, tukuyin ang klima. B, tukuyin ang populasyon. C, sukatin ang layo ng mga lugar. D, tukuyin ang uri ng lupa. Ito ay C, sukatin ang layo ng mga lugar. Ano ang tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo? A, mananaliksik. B, biyahero. C, manunulat. D, kartograpo. Ang tamang sagot ay kartograpo D. Ano ang tawag sa sining ng paggawa ng mapa at globo? A, fotografiya. B, kartografiya. C, heografiya. D, direksopiya. Ito ay B, kartografiya. Alin sa mga sumusunod ang hindi karatig bansa ng Pilipinas? A, Taiwan. B, Vietnam. C, India. D, Malaysia. Ito ay India C. Tukuyin ang pangunahin at pangalawang direksyon. Maaari mong gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Alamin nga natin kung tama ang iyong mga sagot. Narito ang mga pangunahing direksyon. Ang nasa itaas na direksyon ay ang hilaga. Ang nasa ibabang direksyon naman ay ang timog. Ang nasa kanan mo ay silangan. At ang nasa kaliwa ay ang kanluran. Narito naman ang mga pangalawang direksyon. Sa pagitan ng hilaga at silangan ay hilagang silangan. Sa pagitan ng timog at silangan ay timog silangan. Sa pagitan ng hilaga at kanluran ay hilagang kanluran. At sa pagitan ng timog at kanluran ay timog kanluran. Gamit ang mapa, tukuyin ang katubigan at bansang makikita sa paligid ng Pilipinas gamit ang mga pangunahing direksyon. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Para sa mga kasagutang nakasulat sa kulay asul, ito ay mga katubigan. At ang mga nakasulat naman sa kulay brown ay mga
karatig bansa. Narito ang mga tamang sagot. Para sa direksyong Hilaga, matatagpuan natin ang Kipot-Bashi at Taiwan. Para naman sa timog, ating matatagpuan ang Dagat Celebes at Indonesia. Para naman sa silangan ay ating matatagpuan ang Karagatang Pasipiko at Palau. At para sa kanluran, ating matatagpuan ang Dagat Kanlurang Pilipinas at Vietnam. Mga espesyal na guhit pangkaisipan. Tukuyin kung anong guhit ang ipinapakita sa larawan. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Ang mga guhit ba ay grid, latitude, o longitude? Ang tamang sagot ay latitude. Ang mga guhit bang ito ay grid, latitude, longitude? Ang mga guhit na ito ay longitude. Ang mga guhit ba ay grid, latitude, o longitude? Ang tamang sagot ay grid. Ang guhit ba sa globo ay equator, prime meridian, o grid? Ang guhit na ito ay equator. Ang guhit bang ito ay equator, prime meridian, o international dateline? Ang guhit na ito ay prime meridian. Ano ang guhit na ito? Ito ba ay equator, prime meridian, o international dateline? Ang guhit na ito ay ang international dateline. Piliin ang tamang sagot sa bawat tanong. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Alin sa mga sumusunod ang nagsisilbing replika ng mundo? A. Globo, B. Mapa, C. Ecuador, D. International dateline. Ang tamang sagot ay A. Globo. Alin ang tawag sa pinagsamang guhit latitude at longitude? A. Ecuador, B. Hemisphere, C. Grid, D. Latitude. Ang tamang sagot ay C. Grid. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa mga patayong guhit na makikita sa globo? A. Hemisphere, B. Latitude, C. Longitude, D. Prime meridian. Ang tamang sagot ay C. Longitude. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa mga pahalang na guhit na makikita sa globo? A. Hemisphere, B. Latitude, C. Longitude, D. Prime meridian. Ang tamang sagot ay B. Latitude. Alin sa mga sumusunod ang batayan sa pagkakaiba ng araw o petsa sa magkabilang panig ng mundo? A. Hemisphere, B. International dateline, C. Grid, D. Prime meridian. Ang tamang sagot ay B. International dateline. Alin sa mga sumusunod ang guhit latitude na may sukat na 360 degree at matatagpuan sa 0 degree latitude na humahati sa hilaga at timog na panig ng mundo? A. Ecuador, B. International dateline, C. Grid, D. Prime meridian. Ang tamang sagot ay A. Ecuador.
Isulat ang espesyal na guhit na tinutukoy sa bawat linya. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Narito ang mga tamang sagot. Bilang 1, guhit longitude. Bilang 2, prime meridian. Bilang 3, Ecuador. Bilang 4, guhit latitude. At bilang 5, grid. Ilagay sa tamang linya ang mga espesyal na guhit latitude. Maaari mo ring sagutan ang pagsasanay sa iyong kwaderno. Narito ang mga tamang sagot. Ecuador. Tropiko ng Cancer. Tropiko ng Capricornio. Kabilugang Artiko. Kabilugang Antartiko. Ayusin ang pagkakahati ng mundo sa 4 na hating globo. Maaari mo ring gawin ang pagsasanay sa iyong kwaderno. Narito ang 4 na hating globo. Hilagang hating globo o Northern Hemisphere. Timog hating globo o Southern Hemisphere. Silangang hating globo o Eastern Hemisphere. Kanlurang hating globo o Western Hemisphere. Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas. Basahin ang bawat tanong o pahayag. Piliin ang titik ng tamang sagot. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ang tawag sa sukat ng lupaing nasasaklaw ng jurisdiksyon ng isang bansa. A. Teritoryo. B. Archipelago. C. Insular. D. Lokasyon. Ang tamang sagot ay A. Teritoryo. Ang kasunduan o batas na nilagdaan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na nagsasabing ang mga pulo ng kalayaan ay sakop ng Pilipinas. A. Saligang Batas 1935. B. Kasunduan sa Paris. C. Atas ng Pangulo bilang 1596. D. Kasunduan sa Washington. Ito ay C. Atas ng Pangulo bilang 1596. Ito ang pulo na nadagdag sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa naganap na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Gran Britanya o Great Britain noong Enero 2, 1930. A. Maxi at Turtle Islands. B. Isla ng Saba. C. Spratly Islands. D. Batanes Group of Islands. Ang tamang sagot ay A. Maxi at Turtle Islands. Sa bansang ito naganap ang pagpupulong ng UNCLOS kung saan napagtibay ang karapatan ng pagmamay-ari ng teritoryong pantubig ng bawat bansa. A. Vatican City. B. Pransya. C. Estados Unidos. D. Jamaica. Ito ay Jamaica D. Ang artikulo sa Konstitusyon ng Pilipinas kung saan matatagpuan ang tungkulin ng bawat Pilipinong pangalagaan at ipagtanggol ang bansa. A. Artikulo 1. B. Artikulo 2. C. Artikulo 3. D. Artikulo 4. Ang tamang sagot ay B. Artikulo 2. Ang kasunduang nagsasaad na ang mga pulo ng Mangsi at Turtle ay sakop ng kapuluan ng Pilipinas. A. Kasunduan sa Washington. B. Atas ng Pangulo bilang 1596. C. Kasunduan ng Estados Unidos at Espanya.
D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya. Ang tamang sagot ay D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya. Ang kasunduang nagpapahayag na ang mga pulo ng Cagayan, Sulu at Sibutu ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. A. Kasunduan sa Washington. B. Atas ng Pangulo bilang 1596. C. Kasunduan ng Estados Unidos at Espanya. D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya. Ang tamang sagot ay A. Kasunduan sa Washington. Anong rehiyon ng Asya kung saan nabibilang ang Pilipinas? A. Silangang Asya. B. Hilagang Asya. C. Timog Asya. D. Timog Silangang Asya. Ang tamang sagot ay Timog Silangang Asya, D. Ilang nautical miles ang saklaw ng EEZ? A. 100, B. 200, C. 300, D. 400. Ito ay 200B. Alin ang bahagi ng pambansang teritoryo? A. Himpapawid, B. Kalupaan, C. Katubigan, D. Lahat ng nabanggit. Ito ay lahat ng nabanggit, D. Ilang kilometro kwadrado ang lawak ng Pilipinas? A. 200,000 kilometro kwadrado, B. 250,000 kilometro kwadrado, C. 300,000 kilometro kwadrado, D. 350,000 kilometro kwadrado. Ito ay C. 300,000 kilometro kwadrado. Ano ang ibig sabihin ng UNCLOS? A. United Nations Convention on the Law of the Sea. B. United Nations Council of Land Ownership. C. Universal Nations Convention of Sea. D. United Nations Charter on Ocean Safety. Ang tamang sagot ay A. United Nations Convention on the Law of the Sea. Suriin kung tama o mali ang bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag para sa bilang 1 hanggang 5. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, ang lokasyon ng isang bansa ay mayroong malaking epekto sa kaunlarang pangkabuhayan at pampolitika nito. Tama. Bilang 2, dahil sa pagpapatibay ng doktrinang pangkapuluan ay lumiit ang sukat ng karagatang sakop ng mga bansang arkipelago. Mali. Bilang 3, hindi naging hadlang o balakid sa pagkakaisa ng mga Pilipino at sa pantay na pagpapaunlad sa lahat ng mga lalawigan ng bansa ang pagiging arkipelago nito. Tama. Bilang 4, kung walang batas na nangangalaga sa pag-aari at pag-aangkin ng teritoryong sakop, magiging madali para sa mga dayuhan ang pagpasok sa alinmang teritoryo lalo na sa mga kapuluan. Tama. Bilang 5, teritoryo ay isang mahalagang sangkap ng isang estado, kaya't ang bawat mamamayan ay may tungkuling pangalagaan at ipagtanggol laban sa mga dayuhan. Tama. At para naman sa mga panghuling bilang 6 hanggang 10. Alamin natin muli kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 6, tanging ang mga taong kabilang sa militar ang dapat maging handa sa panahon ng digmaan upang ipagtanggol ang bansa laban sa mga kaaway na nais umagaw nito. Mali. Bilang 7, dahil sa mga suliraning may kinalaman sa pag-aari ng mga lugar na nasasakupan, mas makabubuti sa Pilipinas kung ito ay hindi makikipag-ugnayan sa mga karating bansa nito. Mali. Bilang 8,
Hanggang sa kasalukuyan, ang issue kung saang bansa na bibilang ang Sabah ay nananatili pa ring walang kasagutan. Tama. Bilang 9, ang lokasyon ng Pilipinas ay maituturing na estratehikong lokasyon. Tama. At bilang 10, ang kailaliman ng dagat maging ang kailaliman ng lupa ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas batay sa isinasaad ng kasaysayan. Mali. Tukuyin ang mga naging saliga ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Isulat ang SB kung ang kaisipan ay nagpapahiwatig na ang teritoryo ng Pilipinas ay nakasalig sa saligang batas, KB kung sa kasaysayan ng bansa, AP kung atas ng Pangulo, at DP kung ito ay batay sa doktrinang pangkapuluan. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag para sa mga bilang 1 hanggang 5. Alamin natin ang mga tamang sagot. Bilang 1, isinama sa teritoryo ng Pilipinas ang mga pulo ng Cagayan at Sibutu. Ang tamang sagot ay KB o kasaysayan ng bansa. Bilang 2, ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatang nakapaloob dito. Ito ay SB o Saligang Batas. Bilang 3, nadagdag sa teritoryo ng Pilipinas ang mga pulo ng Turtle at Mangsi. Ang tamang sagot ay KB o kasaysayan ng bansa. Bilang 4, pinahaba ang 12 nautical miles, ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan. Ito ay DP o doktrinang pangkapuluan. Bilang 5, ipinahayag ni Marcos na ang lahat ng pulong kabilang sa pangkat ng Kalayaan Islands ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ay AP o atas ng Pangulo. Narito naman ang mga pahayag para sa bilang 6 hanggang 10. Alamin natin kung tama muli ang iyong mga sagot. Bilang 6, higit na nakinabang ang mga bansang Pilipinas at Indonesia sa mga batas na itinatadhana nito. DP o doktrinang pangkapuluan. Bilang 7, nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas ang lahat ng kalupaan, katubigan at himpapawiring sakop nito. Ang tamang sagot ay SB o Saligang Batas. Bilang 8, ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at dimensyon nito ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ay DP o doktrinang pangkapuluan. Bilang 9, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone o EEZ na nagsasaad ng isang kapuluang estado ay may jurisdiksyon hanggang 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea. Ito ay DP o doktrinang pangkapuluan. At para sa huling bilang, pang-10, ang kabuang lawak ng lupa at Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay umaabot sa 1,208,986 kilometro kwadrado. Ito ay DP o doktrinang pangkapuluan. Tukuyin ang kasunduan o batas sa bawat probisyong tinutukoy. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ang iyong mga pagpipilian ay makikita sa itaas ng mga pahayag. At narito ang mga pahayag o probisyon sa bilang 1 hanggang 6. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, dinagdag ang ilang pulo na hindi na isama sa kasunduan sa Paris, kabilang dito ang Cagayan, Sulu at Sibutu. Kasunduan sa Washington, B. Bilang 2, ipinasa ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang 20 milyong dolyar. Kasunduan sa Paris, A. Bilang 3,
Ipinahayag dito ang hanggahan ng Hilagang Borneo at pulo ng Mangsi at Sortel ay sakop ng Pilipinas. Kasundo ang USA at Great Britain Sea. Bilang 4, ang mga pulo ng Kalayaan o Spratly Islands ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ay atas ng Pangulo bilang 1596. Bilang 5, ang mga pulo ng Batanes ay bahagi na ng Pilipinas. Ito ay Saligang Batas 1935D. At para sa huling bilang, isinama ang lahat ng teritoryong nasa ilalim na kapangyarihan at jurisdiksyon ng Pilipinas kabilang ang kalupaan, katubigan at himpapawirin nito. Ito ay Saligang Batas 1987F. Ang klima at panahon sa Pilipinas. Kahunan ang tamang sagot na tinutukoy ng bawat pahayag. Ang dalawang panahon sa Pilipinas. A. Tag-init at tag-ulan. B. Tagsibol at tag-init. C. Taglagas at tag-ulan. D. Tagsibol at taglagas. Ang tamang sagot ay A. Tag-init at tag-ulan. Ang hindi nakaaapekto sa pagbabago ng klima sa bansa. A. Dami ng ulan. B. Lindol. C. Halumigmig. D. Temperatura. At ang tamang sagot ay B. Lindol. Lugar na may mababang temperatura dahil ito ay nasa mataas na lugar. A. Baguio. B. Bulacan. C. Tarlac. D. Maynila. Ang tamang sagot ay A. Baguio. Salik ng klimang tumutukoy sa dami ng tubig sa atmosfera. A. Halumigmig. B. Hangin. C. Ulan. D. Lokasyon. At ang tamang sagot ay A. Halumigmig. Bilang ng babalang umaabot ang pinakamalakas na bagyo. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Ang tamang sagot ay D. 5. Hanging nagmumula sa timog kanlurang direksyong nagdudulot ng malalakas na ulan. A. Amihan. B. Habagat. C. Easterlies. D. Westerlies. Ang tamang sagot ay B. Habagat. Kilala rin sa tawag na hilagang silangang monsoon at nagdadala ng malamig na simoy ng hangin. A. Amihan. B. Habagat. C. Easterlies. D. Westerlies. Ang tamang sagot ay A. Amihan. Bahagi ng bundok kung saan bumabagsak ang ulan. A. Award. B. Windward. C. Leeward. D. Reward. Ang tamang sagot ay B. Windward. Malakas na hanging may bilis na hindi bababa sa 30 kilometro bawat oras. A. Klima. B. Windward. C. Panahon. D. Bagyo. Ang tamang sagot ay D. Bagyo. Klima sa mababang latitude katulad ng Pilipinas. A. Temperate. B. Tropical. C. Polar. D. Frigid zone.
At ang tamang sagot ay B, tropikal. Ahensya ng pamahalaang nagbibigay ng babala sa paparating na bagyo at baha. A, DepEd. B, DOH. C, Pag-asa. D, DSWD. Ang tamang sagot ay C, Pag-asa. Pansamantalang kalagayan ng atmosfera na maaaring magbago anumang oras. A, klima. B, panahon. C, temperatura. D, bagyo. Ang tamang sagot ay B, panahon. Panig ng bundok kung saan walang bumabagsak na ulan. A, award. B, windward. C, leeward. D, reward. Ang tamang sagot ay C, leeward. Hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko na karaniwang nakatutulog sa mga maglalayag. A, habagat. B, amihan. C, trade wind. D, bagyo. Ang tamang sagot ay C, trade wind. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.